Hay nako, at dahil hindi kami bate at siya'y nanonood ng TV doon sa sala, ako'y din na lang sa kusina kakain. Yes, hindi kami bate. Ayan. Siyempre, nag-aaway din naman kami mag-asawa. Hindi kayo laang, alam naman kayo lang ang nag-aaway. Siyempre kami din dahil inggitera ako, kailangan kami rin mag-aaway din. Mindset ba? Mindset. Wala naman sigurong mag-asawang hindi nag-aargumento. Ay kami nag-argumento kaninang umaga. Yang pagkain kong iyan ay dapat ay baon ko. Diyos ko po, Rude, dahil nag-argumento nga kami nung umaga, agang-agang hindi pa nasikat ang araw, ay di ako'y nalito na, hindi ko na nabitbit ang aking baon. Pag uwi ko ng gabi, galing sa pagtututor, saka ko pala ang kinain dahil ako'y hindi kumain sa aking trabaho. Ay di iyan, wari ko'y gutom na gutom, ba, ay ikaw ga naman ang may mga pagtampo pa, o ay di naiwanan ang baon. Maigi nga sa iyo, kaulam, sa kaartihan mo ay di iyan, pero hindi ko talaga siya babatiin dahil talagang nag-argumento kami. Hindi talaga, ako talaga yung nagalit. O tatanungin ninyo kung anong pinag-argumentohan namin. Ay simple lang naman dahil sa aming pusa. Diyos ko po, Rude. Yang aming kusinang iyan, ayan ang kulay blong iyon, yun ay pintuan nang papunta sa balkoning. Napakaliit lang naman na balkoning, Diyos ko po, Rude, wala pang 2 dipa. Ayan, sabi ko huwag laging iiwang bukas. At gawa nga ng pusay, baka makapuntay kami nasa 8th floor. Ay digay pag ang pusay nakatalon, utas. Isang beses na siyang nahuli kong naroroon ang pusay, nanunulay na doon sa balkone. Ay kung yun nadulas at yun nahulog, tapos na tapos ang buhay ni Celia. 2 beses ko na siyang sinabihan. Sabi ko, wag mong iwanan na bukas ang balkone. Eh minsan daw, nung umaga sabi ko, bakit iniwanan mo na namang bukas are? Ay nanunulay na naman ang pusa. Nasa balkone na talaga, naglalakad na talaga doon sa itaas na, doon sa pasamano. Alam ka na yun yung pasamano? Basta yun na yun. Abay, ang sagot sa akin, tirik na tirik ang matat. Ang sabi sa akin alam ka naman ikang tayo lamang ang makakasanlanghap ng sariwang hangin. Ay siguro ang pusa gusto rin makalanghap ng sariwang hangin. Tinatawag ko naman sabi ko, ikay pumasok din sa loob. Abay, aayaw. Inimagine ko tuloy ang sabi ng pusa, ayaw kong pumasok, lalanghap ako ng sariwang hangin. Gayon, imanlaang niya kinuha at kanyang ipinasok sa loob kung hindi ko pa nakita. Tapos nung aking sinita, galit na galit sa akin. Sabi, basta galit na galit siya na ang taas ng boses niya. Doon ako naiyamot. Bakit kailangan mong magtaas ng boses? Sinasaway lamang kita. At saka hindi isang beses, pang-4 na yatang beses iyon na nangyayari. Siyempre ako bilang nervyosa na baka ang pusa namin ay makatalon at mahulog at mautas, ay hindi ako papayag talaga. Kahit pa kami magpamangit, kahit pa kami magpanulmok, kahit pa kami magbabag. Basta't ang pusa lamang ay safe, kahit pa kaming 2 ang magbabag, wala akong pakialam sa kabahala siya sa buhay niya. Basta ang mahalaga ngayon, ako'y galit. Ako'y galit talaga, hindi ko siya talaga babatiin. Ang masakit nito, ay pag hindi ko naman binabati, ay hindi rin siya iimik. Ay di ko hanggang kailan kami hindi magkaimikan, bahala siya sa kanyang buhay. Basta ang mahalaga yung aming pusa'y ligtas, tapos ang usapan. Toong ako'y kanyang rurumihin na kailangan daw ang pusa'y makalanghap ng sariwang hangin. Diyos ko po, Rude, nakalanghap nga ng sariwang hangin, utas namat nahulog. Ay saan ka nakakita na taong gayon ang katwiran sa buhay? Ari ay nag-iisa talaga.